Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagsulpot ng isang barko ng China Coast Guard batay sa tracker sa San Felipe, Zambales kahit wala naman ito roon. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng kaso ito ng spoofing o pamemeke. Nakatutok si Joseph Moro. Palaisipan sa mga residente ng San Felipe, Zambales ang pagsulpot ng isang umunong barko ng China Coast Guard na may body number 21543 umaga ng December 10. Lumabas yan sa AIS tracker na ginagamit ng mga residente sa kanilang pagmamonitor ng dredging activities sa lugar. Batay sa tracker, may 4 na iba pang barko sa lugar. Inireport ito ng mga residente sa Philippine Coast Guard sa Zambales at nantingnan ulit ng Philippine Coast Guard ang lokasyon ng sinasabing barko ng China Coast Guard. We have located the vessel of concern, but it is near Hong Kong, yung sa Guangzhou nga. So it could not have been in that particular location. I would suggest, unless someone in the area had a visual sightings on the vessel, it's a glitch. Nasa lugar ng mga panahong yun ang BRP Teresa Magbanwa at rumesponde rin ito. Nakita rin nung una ni BRP Teresa Magbanwa ang signal galing sa umunoy CCG 21543. Pero pagdating nila sa lugar, 3 barkong may Philippine flag pero Chinese company owned ang kanilang nadatnan. Ininspeksyon ng PCG ang isa sa mga barko na andakang at wala silang nakitang irregularidad. These are Chinese operated dredgers. No? According to the report of the commanding officer, Teresa Magbanwa, some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese nationals. There is a possibility that these dredgers, that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. Probably to create panic sa publiko, also to deceive the authorities. Katunayan, sa tracking na ibinahagi ng PCG, halos buong mundo na ang naiikot ng umunoy CCG 21543 sa loob lamang ng maikling panahon. Paglabag daw ito sa International Convention for the Safety of Life at Sea. Sinusubukan pa naming kunan ang pahayagan Chinese Embassy kaugnay nito. Kaya panahon na raw para imbestigahan ang aktibidad ng mga barkong pandredge, tulad raw ng panawagan ni Senador Risa Ontiveros na nangangamba na ginagamit na rin ng mga ito para mag-espiya sa bansa. The Philippine Coast Guard has the authority to board and inspect all these dredger vessels, especially so that AIS is actually one of the requirements, as part of the SOLAS Convention. Samantala, sa harap ng United Nations General Assembly, iginit ng Pilipinas na teritoryo ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa Zambales, batay na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi rin ni Philippine Ambassador to the UN Antonio Lagdameo na mga bagong batas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ang nagpapatibay sa pamamahala ng Pilipinas sa ating karagatan. Ang inilabas daw ng China na baselines na sakop ang Baho de Masinloc ay paglabag sa UNCLOS at naglalagay sa alanganin sa international order. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Imbis na mapayapang Pasko, kakaba-kaba mga residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa muli nitong pag-aalboroto. Ang inyong GMA Kapuso Foundation muling naghatid ng tulong sa bayan ng La Castellana at La Carlota. Makapal na ashfall ang tumambad kay Mary Jane nang umuwi sa kanilang bahay sa barangay Sagang sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Nasa paanan lang kasi sila ng Bulkang Kanlaon, kaya't lubhang apektado sila sa pagputok nitong Lunes. Ang kanyang ina at anak sa bahay ng kanyang kapatid sa Bacolod muna tumuloy. Pero dahil hindi nila maiwan ang mga alagang manok, nanatili si Mary Jane at kanyang panganay na anak sa kanilang bahay. Nakita ko yung nanay ko umiyak na. Tapos ang dami na niya dito ng mga sulpor na na siya, naligo ng asupre. Okay lang ako dito, basta kayo doon sa Bacolod. Si Marites naman, nagkalagnat at inubo na dahil sa amoy ng asupre ang kanyang ina. Natatakot din kasi maranasan mo na tumatakbo, abulin mo yung mga anak mo sa school, tapos inaano mo pa yung tatay ko. Ang takot, ang kabad, alo-alo na ba? Sa ngayon, pinapayuhan ng La Castellana Municipal Health Office
na mag-face mask ang mga residente para maprotektahan ang kalusugan laban sa ash fall. Yung mga particles na binubugal na ng vulkan is masyadong maliit na pwedeng makapasok sa ating respiratory system. Bilang tulong na mahagi rin ang GMA Kapuso Foundation ng face masks, relief goods at toasted bread sa 8,000 individual sa bayan ng La Castellana pati sa La Carlota. Sa mga nais tumulong sa mga biktima, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, nagpapatuloy po ang third leg ng Noel Bazaar sa Philinvest tent sa Alabang. Pinangunahan niya ni Celebrity Ukay-Ukay Ambassador Shuvi Etrata na hindi rin pinalagpas ang pagkakataong makapag-donate siya. Kaya po sa mga gusto pong makibahagi sa aming proyekto, pumunta lang sa booth ng GMA Kapuso Foundation at mag-donate ng 250 pesos. Katumbas po yan ng isang set ng school supplies na ating ipapamahagi sa ating unang hakbang sa Kinabukasan Project. Bukas po ang Noel Bazaar hanggang December 15, linggo po yan, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Magandang gabi mga kapuso! Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kagubatan ng Bohol na mata ng isang napakailap na ibon. Anong ibon kaya ito? Habang sinusuyod ng mga kawani ng DNR Region 7 ang kagubatan ng Bohol, nanlaki ang kanilang mga bata. Ang kanilang nakita, hindi tarsier, kundi isang klase ng ibong napakadalang na lang daw mamataan sa isla. Ang kakatuwa Hematurugopia o kung tawagin nila rito, abukay. Pinuntahan namin yung forested area ng Barangay Magsaysay, Sibilia, Bohol. Around 3 p.m., napotograpo ng kasama namin nakadapo sa puno ng pili. Dalawa po. Mataas yung risk ng species extinction natin. Kailangan may data tayo para may sagawa man tayong mga conservation efforts. Ang abukay, tinatawag ding red-vented cockatoo o Philippine cockatoo. Endemic o tanging sa Pilipinas sa makikita. Puti ang mga feathers o balahibo nito sa katawan, habang sa ilalim naman ng mga pakpak at buntot nito. Kapansin-pansing, ito'y napakatingkad na dilaw at pula. Napakaganda. Pero alam niyo ba na ang naturang ibong ito nanganganib ng maubos? Noong dekada 80, ang mga abukay o Philippine cockatoo matatagpuan sa iba't ibang lugar sa ating kapuluan. Pero mula noon, ang kanilang populasyon bumaba na ng 60 hanggang 90% na resulta ng illegal wildlife trade. Kung noon kalat sila sa iba't ibang isla sa bansa, ngayon ay madalas na silang namamataan sa mga isla ng Palawan at Sulu na lamang. Critically endangered na rin sila kung ituring ng International Union for Conservation of Nature. Alagaan natin ang mga natitirang abukay bago pa mahuli ang lahat. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 3 miyembro ng Boy Scouts of the Philippines ang nasawi at 14 ang nasaktan matapos makuryente sa loob ng campsite sa Zamboanga City. Bumuo ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ng Critical Incident Management Task Group para mag-imbestiga. Mga senior high school student ang nasawi na kabilang sa mahigit 2,000 Boy Scouts na dumalo sa 2024 Citywide Jamboree. Ayon sa kapitan ng lugar, nililipat ng mga biktima ang isang tent na gagamitin sa camp nang tumama ang itaas na bahagi nito sa kawad ng kuryente. Nasa 15 pang estudyante ang sugatan na agad isinugod sa ospital. Kinansela na ang aktibidad at pinauwi ang mga kalahok. Tiniyak din ng Boy Scouts of the Philippines na akuin nito ang responsibilidad sa nangyari. Hinikayat ng Zamboanga City Police ang mga magulang ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa mga responsable sa insidente. Makikipagtulungan din daw ang Zamboanga City Electric Cooperative sa investigasyon. Nawi sa habulan at pambubugbog ang paninita ng 2 barangay official sa isang minor de edad sa Maynila. Nakatutok si Von Aquino. Exclusive!
Sa kuha ng CCTV ng Barangay 54 Zone 4 Tondo, Maynila, makikitang pumasok sa Balaya Street ang isang tricycle. Sakay nito ang isang menor de edad at kanyang tiyuhin. Huminto ito nang makasabay ang isa pang tricycle kung saan nakasakay ang isang kagawad ng barangay. Ang video na ito, kuha ng pamilya ng menor de edad habang nire-review ng barangay ang CCTV video. Biglaan niya pong sinabi pagalit na, bawal dumaan dyan. Sino kayo? Tagasan kayo? Anong ginagawa nyo dito? Sige po, ialis ko na po. Pero nang paalis na sila, hinarang pa rin sila ng kagawad at hinabol habang papaalis. Nung marurot siya, si Tito, di po namin namalayan na nakahawak pala si kagawad dito sa may likod ng motor. Kaya siya tumumba. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang hinarang na mga kalalakihan ng tricycle ng menor de edad at kanyang tiyuhin at bumaba sila. Maya-maya, sinuntok ng kagawad ang menor de edad na gumanti rin. May makikita rin na iba pang sumuntok sa menor de edad. Kinuyog po ako sa gilid, dinala po ako sa halimbawa, ito po yung barangay hall. Dinala sa gilid ako dyan, pinagaganon-ganon po ako. Nag-chat po ako sa naisipan ko pong mag-chat sa may critical moment na yun, sa may family group chat namin. Tulong, tulong. Doon na po ako umawat. Sabi ko minor yan, minor. Wala raw minor dahil sinapak na yung kagawad. Nagkapunit-punit ang damit ng menor de edad at sumakit ang katawan. Kaya agad silang nagpa-medico legal at dumulog sa MPD Women and Children Concerned Section. Mga elected officials kayo, bakit nyo po yun magagawa? Dapat magiging ehemplo kayo ng mga ordinaryong mamamayan ng barangay nyo. Naaresto ang barangay kagawad at isang barangay XO at sinampa ng reklamong slight physical injury in relation to Republic Act 7610. Nakatakda silang i-inquest ngayong araw. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ayon sa chairman ng Barangay 54 Zone 4, pinababantayan niya ang Balaya Street dahil sa mga insidente ng nakawan doon pero hindi naman niya ipinagbawal ang pagpasok doon. Madalas nga nagkakanakawan dyan sa may lugar na yan, dyan sa Balaya, nang ninanakaw dyan yung mga wiring. Ngayon ako rin mismo sa kanila, nasabi ko, tignan-tignan nila yung Balaya na yan. Hindi rin daw niya kinukonsinti ang pananakit. Hanggat maaari, huwag silang nananakit hanggat wala talagang ebidensya. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Kaya lang kung ano man yung gusto niya mangyari, wala akong magagawa. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, huling payday na ng marami bago ang Pasko kaya lalong dagsa ang mga nagkakabol sa pamimili ng regalo. Kabila na rin ang mga Christmas party gaya na lamang po dito sa GMA Network kung saan nakikisaya. Nakatutok si Mark Salazar. Mark! Emil, damang-dama na ang Christmas rush. Lalo na nga't 2 Biyernes na lang Pasko na. Ang unang sinabi mo ay... Makikita sa traffic ng mga kalsada na karamihan ng mga tao ay nasa labas. Siyempre, marami pa rin na nagtatrabaho pero marami rin ay naghahabol ng shopping, pang-exchange gift o monito-monita o kaya'y panghanda sa kaliwat kanan ngayong mga Christmas parties. Kasi may Christmas party kami bukas. Kaya naghahanap ako ng magagawang regalo. Kasi love language ko po gift giving. So ilan pa yung hinahabol mong mabilhan? Sa ngayon po meron lang po kay yung brother ko po siya kay mom ko. Marami pa akong friends. Sa trabaho ito, kailangan mo na hagdan. Sabi niya ay karpintero. Siyempre mga kapuso, hindi porket hindi natutulog ang balita ay hindi kami marunong gumawa ng party Bibigyan ko kayo ng sneak peek kung paano gumawa ng party ang GMA Network. Nakita nyo naman may sarili kaming version, sariling edition ng aming Family Feud. Ayun si Ding Dong Dantes sa aming stage at ang mga contestant niyan ay mga empleyado rin ng GMA. Tingnan yung dami niyang punong-puno ng table itong GMA Network grounds. Pambihirang pagkakataon to mga kapuso na kami maipon ng ganito sa isang mahalagang okasyon. Kaya talagang bumabaha rito ng
pagkain at inuman para sa lahat ng mga kapuso. Siyempre, sa pangunguna ng aming mga gabay sa trabaho at sa aming misyon, ang aming mga GMA executives. At mula dito sa Christmas party ng GMA Network, maligayang Pasko sa inyo lahat mga kapuso. Tita Mel, Vicky, Emil, hinihintay na kayo rito. Sa ngalan ni Ma'am Mel at ni Ma'am Vicky, Happy Christmas. Maraming salamat, Mark Salazar. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Timing sa birthday niya today, ang big wins ni Taylor Swift. Naka-10 wins siya sa Billboard Music Awards, kabilang ang top artist at top female artist. Nabigay ng bonus sa crew and staff ng kanyang successful Eras Tour. At ang total amount ayon sa People Magazine, katumbas ng 11.4 billion pesos. Magiging mukha na rin ni Alden Richards ang MTRCB Advocacy Campaign para sa responsableng panunood. In partnership yan with GMA Network. Sa panig ng GMA Network, lumagda sa kasunduan ang GMA officials sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Pumirma naman para sa Movie and Television Classification Board ang chairperson nito na si Lala Soto Antonio. Happily engaged na ang singer and actress na si Selena Gomez sa kanyang boyfriend na si Benny Blanco. Sa IG, flinex pa ni Selena ang kanyang engagement ring na ikinatuwa ng kanyang fans and friends. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil! Happy weekend, Iya! Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 12 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Tara na, party na tayo. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na, libiw, magsalo